minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5 papasok kami. Bukas na bukas, bubulaga po sa inyo dyan sa kalsada ng EDSA patungong Malacanang ang buong pwersa ng Kingdom of Jesus Christ. O, ito na. Pero bago natin panoorin po yung video, ito po yung mga katanungan po natin at katanungan po ng karamihan. Yung ginawa dito ni General Torre dyan sa KOGC, naayon ba sa batas yan? Okay, sabihin natin na ayon sa batas, maniwala na tayo kung ganun. Pero bakit dito sila nakatutok kay Pastor Kibuloy? Na ang dami namang dapat tutukan na may mga warrant na rin. At isa pa, hindi pa convicted yan si Pastor Kibuloy. May mga nagsabi ito hindi ko lang alam kung totoo to. Dahil, nang una, ay talagang may dahil sa pera daw. Dahil mayroon daw itong million dollars galing sa Amerika na makukuha. Sana Kaya yun, comment po tayo dyan kung totoo po yan o hindi. Nako, ito, panoorin po natin. An alias warrant of arrest address to Sylvia Simanes. Pero ang address dito, sir, Pasig City, Metro Manila, sir. Itong kay Sylvia Simanes po. Oo. Oo. At kahit saan namin pwede yan, kahit na yan ay Pasig. And elsewhere, basahin mo, attorney. Sir, Sandali muna, ma'am. sige Nag-usap po. kami rito ng maayos. Sige lang po. Yes, ma'am. Sir, kasi ito, kasi ito enclosed building. Attorney. So yung Ganito, address sana, sir. Ito, Address ganito. sana. Oo. Ito, attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may Yes, sir. reklamo ka, Oo. maghahain ka na lang ng reklamo. Pero Pero ngayon, ipaalam ko papasok lang sana, kami sa ayaw at sa gusto mo. Okay? Ipaalam ko lang ito sana. Sige, ano Ipaalam gusto ko mo lang. sabihin? Sir, ganito po, may certification po ang NBI, sir. Immaterial yun, attorney. Na-serve na daw yung alias Immaterial warrant yun, of arrest. attorney. O, na-serve na daw. Oo. Immaterial yan. Akin na yung Oo. papel ko. Ito. Bibigyan Pero namin kayo- Si Sylvia Simanes na ito, sir. Mag-usap Oo. kayo, attorney. Grabe, kita nyo no? Ang tapang talaga ni Torre. Kahit may papel na ipapakita, tuloy pa rin. Tuloy pa rin siya sa gusto niyang gawin. Nako, hindi naman yan magsasalita ng ganyan kung walang utos galing sa nakaupo. Kaya malakas ang loob. Hamon pa niya. Di magsampa daw ng kaso. Kahit may pinakita po yung abogado na kung ano man yung pinakita kasi sila po yung nakakaalam sa batas. Pagpatuloy natin. Mag-usap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes dyan. Papasok kami sa ayaw at sa gusto mo. So, ang plano mo talaga magpasok, Yes. whether we like it or not. Yes. Even if ipakita namin itong certification Magreklamo ng ka na lang, NBI. attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Di, sir. Magreklamo ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dalhin nyo sa korte ito. Sir, Okay? kasi may certification na Hindi nga, na-serve na po hindi yung nga warrant of natin- arrest. hindi nga natin So, yan. ang ibig mo sabihin, maski may certification ng Attorney, NBI, sige, sabihin natin, mag-operate ka pa rin. papasok pa rin kami. Kahit na may certification ng kahit sino, dahil ako'y naniniwala, balido ang warrant na ito. sir, may Okay. address kasi Pasig City, sir. And Oo. elsewhere nga, attorney, basahin mo. Yung elsewhere po yung tao, hindi po yung Sabihin mo sa address. judge na pag-reklamuhan mo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5 papasok kami. So, Okay. ano mangyari dyan sa pagpasok nito? Papasok kami. Basta papasok kami. So, mas Attorney. sinabihan kita, sir, na may Yes. certification na. Yes. Tapos, Papasok kami. ang warranty po si Papasok ano kami. po, si Sylvia Attorney. Simanes lang po. Sige. Oh. General, Sylvia Bakit? Simanes Hindi ba sila lang. member nyo? Sir, wala po si Sylvia kasi dito eh. Oo. Sir, si General, Sir. Malacanang, hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Torre. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million Kingdom members. This is now a call for us to rise up. Ito ngayon ang magiging tema ng presko na ito. Sa buong Pilipinas, magkaisa tayo. At muli, nananawagan ako. We are withdrawing our support from this regime, this evil, lawless, corrupt regime of Bongbong Marcos. Itong ginagawa nila ngayon na mga extreme na pananakot, ang ulo niyan, no, ang Amerika, hawak nila yung presidente ngayon dito sa Pilipinas, yung bangag administration nito na si Marcos, itong mga alipores niya sa PNP, si Marvel, lalo na itong si Torre na nagmaman ngayon. Hindi mo alam at hindi mo kami kilala dito sa KOGC kung ano ang paninindigan namin. The more nyo kaming tinatakot, itong mga illegal na ginagawa ninyo, the more po kaming tatayo. Hindi nyo alam, handa po kaming mamatay dito.
Handang-handa po kami mamamatay sa sarili naming lugar at tatayuan dahil alam po na nasa katotohanan po kami. Ngayong gabi o mamaya, no, kung lulusob sila at illegal lahat ng ginagawa nila, ngayon pa lang, nananawagan na kami sa lahat ng mga membership, the whole Kingdom Nation, buong Pilipinas, buong sanlibutan. Bukas agad, magmamarcha. Wala po kaming ibang destinasyon, ang Malacanang. Sa mga gate, pintuan ng Malacanang, hindi po kami aalis hanggat hindi ka bababa, Bongbong Marcos. We declare and we withdrew our support from you, the whole Kingdom Nation, because you betrayed us. Sa ginawa mo, na-expose ka ngayon. Biruin mo, mas paboran mo pa ang Amerika kaysa kami na mga Filipino citizen, ang aming mga pastor. Ang hinihintay lang namin dito, dadaan sa proseso. Dadaan sa proseso, extradition. Pero gusto nyo sumurkat, anong gusto nyo? Shoot to kill, rendition, papatay nyo. Kaya ganun lang pala. Paglusob ninyo, dala-dala ang mga tataas na mga baril, granada, pasasabugan kami kasi gusto nyo kaming tadtarin at patayin. Gusto nyo kaming takutin. Nagkakamali po kayo. Hindi po kami natatakot. Hanggang dyan lang ba ang kaya nyo? Ang manakot? Lahat ng plano nyo, implement. We are just here. Pero itong tandaan nyo, sa oras na gagawa kayo ng illegal, starting this very hour, bukas na bukas, bubulaga po sa inyo dyan sa kalsada ng EDSA patungong Malacanang ang buong pwersa ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi hindi po kami luluhod sa lahat ng inyong kabulastugan, sa lahat ng panggigipit, sa lahat ng inyong ginagawa ng pang-aabuso. Special po, we believe this is a lawless government. Pilit nyo kami pinapasunod sa batas, kayo mismo wala na pong batas. Hindi po kami susunod sa klase na gobyerno na yan. So tandaan nyo po yan mga kababayan, kami po dito sa Kingdom of Jesus Christ, kailanman hindi po kami uurong. Kailanman hindi po kami titiklop. Hindi po kami matatakot since day one na makikipaglaban na ito kasi nakatuyo po kami sa katotohanan. Uulitin po namin, this is our Red Sea moment. Napalibutan na po kami, yes. But the Word of God said in Revelation 20 verse 9, the soldiers of Satan, Lucifer the devil, is now surrounding the city of the beloved God and His people. And a fire cometh from heaven and devour them all. Wala po kaming armas dito, wala po kaming baril dito, hindi po kami marahas. Pero itong inutusan nila na si Torre, basagulero, bandido, akala niya, bobo kami kagaya niya. Wala po kami dito. Ang amin lamang pinanghahawakan, ang aming karapatan, tatayuan po namin ito kahit ikamatay pa namin. Thank you very much, Brother Carlo. Dr. Ray, would you like to add? Hindi ako miyembro ng KOJC ko, pero kaisa nila ako. Hindi ito laban lamang ng KOJC, kundi laban ito ng bawat Pilipino na pagod na dito kay Bongbong Marcos, ang immoral na pangulong ito. Hindi ko na rin siya pangulo. I also withdraw my support from this president. He is no longer my president. He never was. He is the president of oligarchs. He is the president of drug lords. He is the president of his friends, mga party niya, mga kajaming niya. But he is not the president of the Philippines, of the Filipinos. I remember with President Rodrigo Roa Duterte, he didn't want to be called president. Gusto niya mayor lang. But I couldn't for the life of me, I couldn't call him mayor because he was a real president. In the same way that when I called Bongbong Marcos president, I hurt right down to my soul because I know what a real president looks like, and that guy there in Malacanang right now is not a president. Alright, so magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Medyo tensyonado po ngayon dito at naramdam bilang isang vlogger, bilang isang miyembro ng Banateros, ramdam po namin yung tensyon dito. Talaga namang eto mga kapatid natin na nasa loob ng KOJC, ramdam po natin yung kanilang galit dahil sa mga ginagawang ito ng mga bangag na nakaposisyon sa gobyerno. At eto na po mga kababayan, eto na po ang hinihintay natin. Ito na po yung hinahanap ng bawat Pilipino. At maraming salamat po. Maraming salamat po dito sa mga nakikiisa sa ating comment section na sila po ay sasama kung ano man ang magiging desisyon ng KOJC bukas. At nagresulta po itong desisyon ng KOJC dahil sobra-sobra na po, biruin nyo, gagamit na sila ng hindi kaaya-ayang bagay, yung mga blaring na makakasira ng pandinig ng tao. At kung mayroon daw na bubomba ng tubig, babarilin nila. Ito ay hindi na makatarungan. Dahil dito,
Ito na to mga kababayan. Ito na po ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Kami po bilang vlogger ay pagod na po kami sa kakasalita, kakaparinig sa gobyerno. Ang gusto lang namin ay maalwa, maayos, tahimik na buhay. Pero ito po ang nakikita natin. Kaya kami nandito sa KOJC naninindigan dahil ang mga tao dito ay mahal namin dahil araw-araw namin nakakasama. Sila ay mababait, sila ay tumutulong sa mga Pilipino, hindi lang sa kanilang kongregasyon. Kaya itong sinusupil nyo, tumutulong sa buong Pilipinas. Sana ito ang inaalagaan nyo dahil ito ang makakatulong sa inyo sa pagpapaunlad ng ating bansang Pilipinas na matagal nang nilugmok ng mga magdanakaw sa gobyerno na hanggang ngayon ay namamayagpag. Dito sa mga nangyari ngayon, lalo na dyan sa KOJC, at alam natin yung Davao ay hindi naman yan magulo. Bakit yan yung mukhang magulo na ngayon? Pinipilit na yan dyan si Pastor Kibuloy. Unang sugod nila dyan, pinuntahan nila, wala. Kung si Pastor Kibuloy man lang, bakit pa siya mag-stay dyan? Diba? Ang nangyari kasi nito, nadadamay po yung mga nakatira. Yung warrant ay hindi para sa lahat ng member ng KOJC, para kay Pastor Kibuloy. Yung wala na po yung sinasabi nating serve and protect. Nasaan na yun? Sa mga kapulisan natin, nasaan na yun? Maraming mga nagsasabi, martial law na ang ginagawa dyan sa KOJC. Kaya hindi natin masisi na ganito ang gagawin ng mga KOJC members. Ilan? Milyon-milyon po yan. At hindi lang yan, may mga sasama pa na mga kapatid nating mga Muslim sumasama na dyan. At hindi lang yan, kahit sino man dyan na nag-withdraw for support sa ating gobyerno ay sumasama din dyan. Hindi natin alam, baka mayroon pang mga general na sumasama din, malay natin. Kaya abangan po natin yan, pero sana matapos na po yan at makapag-isip-isip yung mga nakaupo na mali yung ginawa nila. Pero kung ang usapan ay pera and power, wala talaga. Yun talaga ang gusto nila. Kaya anong masasabi nyo po dito sa plano ng KOJC members? Susuportahan nyo ba? Comment down below. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.